Have you ever noticed, mga kaibigan, na may mga tao na kahit miss ka nila, hindi pa rin sila nagte-text o nagre-reach out? Alam mo yung pakiramdam na ramdam mo sa kilos nila, sa mga posts nila, o minsan sa mga common friends nyo, na parang may kulang sa kanila dahil wala ka na. Pero ayaw pa rin nilang mag-message? Nakaka-frustrate, di ba? Para bang gusto mong tanungin, kung miss mo ako, edi sabihin mo. Kung naalala mo ako, bakit hindi mo kaya pindutin yung send button? Pero eto ang mahirap tanggapin. Hindi lahat ng miss ay pareho ang ibig sabihin. Minsan, namimiss ka nila kasi namimiss nila yung comfort na dala mo, yung attention, yung pakiramdam na may laging nag-aalala para sa kanila. Pero iba yon sa tunay na respeto at pagpapahalaga. Missing someone doesn't always equal loving them enough to act. Kaya sa video na to, gusto kong himayin natin bakit may mga taong kahit miss ka nila, pinipiling manahimik. At higit pa doon, paano mo ito pwedeng tingnan bilang sagot na, hindi tanong. Alam mo ba, madalas hindi pride ang tunay na dahilan kung bakit hindi sila nagte-text. Oo, pride plays a role. Pero kadalasan kasama pa nito yung takot at avoidance. Takot na harapin yung consequences, takot na tanggapin na sila yung may pagkukulang, o takot lang na kapag nag-message sila, baka ma-reject lang ulit. Kaya ang ginagawa nila, mananatili silang tahimik. Pero tandaan mo, yung katahimikan nila, sagot na yon. Hindi man malakas, pero malinaw. Isipin mo na lang ito, may isang taong nauuhaw, sobrang uhaw. Nandoon lang yung baso ng tubig sa harap niya. Alam niyang kapag ininom niya, mawawala yung uhaw. Pero hindi siya umiinom. Bakit? Hindi dahil hindi siya nauuhaw, kundi dahil pinipigilan siya ng pride, o dahil iniisip niyang baka may ibang tao pang may dalang mas malamig na tubig. Ikaw naman, nandyan lang, iniisip. Di uminom ka na lang. Bakit pa paligoy-ligoy? Ganyan din ang dynamics kapag may taong miss ka pero ayaw mag-message. Minsan ginagamit pa nila yung katahimikan bilang power play. Parang iniisip nila, tingnan natin kung sino ang unang bibigay. Baka siya ang maunang mag-text. Baka siya ang maunang mangamusta. Ito na yung laro ng ego, hindi na pagmamahal ang motibo, kundi sino ang mas matatag, sino ang mas marunong magpigil. Parang chess na ang moves nila, hindi na tungkol sa puso. At ang masakit pa, ikaw yung nagiging bored. Ngayon, bakit mahalagang maintindihan ito lalo na kung nasa edad 25, 30, 40 o pataas ka na? Kasi sa stage ng buhay na ito, hindi na biro-biro ang oras at emosyon. Hindi na tayo teenagers na okay lang ang on and off, na okay lang ang laro-laro sa feelings. Ang panahon natin, mahalaga. Ang energy natin, limitado. Ang peace of mind, priceless. Kaya kung may taong hindi kayang mag-message sa'yo kahit miss ka nila, dapat mo nang maintindihan. Hindi ikaw ang problema. Hindi mo dapat questionin yung worth mo. Kundi tanungin mo, bakit ko pa bibigyan ng espasyo sa puso ko ang taong mas inuuna ang pride kaysa sa presence? Ang totoong pagmamahal, hindi takot magpakumbaba. Hindi ito laro ng pabilisan kung sino ang unang magte-text. Kasi kapag mahal ka talaga, kapag may respeto, they will reach out. Hindi nila hahayaang manaig yung katahimikan kaysa sa koneksyon nyo. Ang hindi pagte-text, kahit miss ka nila, ay malinaw na mensahe. Hindi sila handa. Hindi sila willing mag-effort. At ikaw, dapat malinaw din sa'yo. Kung hindi nila kaya magpakita ng effort, ibig sabihin hindi ikaw ang priority. Pero eto ang maganda. Pwede mong gamitin ang katahimikan nila bilang proteksyon mo. Isipin mo, parang gate yan. Kung hindi sila pumapasok, ibig sabihin, hindi sila handa. Hindi ikaw yung nawawalan, sila yung natatanggal sa access ng puso mo. Ikaw, you keep your dignity, you keep your peace. Kasi minsan, mas makapangyarihan yung hindi mo ginagawa kaysa sa ginagawa mo. Yung hindi mo pagbibigay ng atensyon, yung hindi mo pagbabalik sa dati, yun yung tunay na lakas. At eto pa, baka hindi mo lang napapansin. Yung paglago mo, yung healing mo, nakakatakot para sa kanila. Kasi dati, sanay sila na ikaw yung laging nandyan. Ikaw yung emotional safety net nila. Kapag may problema sila, ikaw yung takbuhan. Pero ngayong natuto ka ng magbuhat ng sarili mong peace, ngayong kaya mo nang tumayo mag-isa, nararamdaman nila na hindi na sila welcome sa parehong paraan dati. Kaya kahit miss ka nila, hindi nila alam paano haharapin yung bago mong version.
Kaya wag mong romanticize in yung silence. Wag mong isipin na baka may secret deep meaning. Baka ito yung sign na iniisip ka nila deeply. Hindi, friend. Silence is already the answer. Kung may respeto at halaga ka talaga sa kanila, hindi nila hahayaan ang katahimikan maging hadlang. Kasi alam naman natin lahat, isang text lang, isang pindot lang ng send, tapos na ang tanong. Pero kung hindi nila magawa, ibig sabihin, hindi ikaw yung laban nila ngayon. So kapag may tao na miss ka pero hindi nagte-text, huwag mong hayaang magulo yung isip mo. Ang tunay na tanong hindi, miss niya ba ako? Kundi, bakit ako maghihintay sa taong mas inuuna ang ego kaysa sa koneksyon? Kasi at the end of the day, ikaw ang magdadala ng consequences kung ikaw yung unang bibigay. At minsan, ang pinaka-empowering na sagot ay yung hindi ka na rin nagte-text pabalik. Alam mo, minsan kaya rin sila nananahimik. Kahit miss ka nila ay dahil sanay na sila dati na ikaw ang laging nauuna. Naalala mo yung mga panahon na kahit nagkatampuhan kayo, ikaw pa rin yung unang magme-message? Ikaw yung mag-aabot ng sorry kahit hindi naman lagi ikaw ang may kasalanan. Ikaw yung magpaparamdam para lang bumalik sa ayos ang lahat. Kaya ngayon, kapag hindi ka na nauuna, naguguluhan sila. Iniisip nila, anong nangyari? Bakit parang hindi na siya kagaya dati? Ito yung totoo. Nasanay kasi sila sa comfort ng presence mo. Para silang may subscription sa emosyon mo. Anytime, anywhere. Meron silang access. Pero nung pinili mong tumigil, nung pinili mong unahin ang sarili mo, natigil na rin yung automatic refill ng attention mo. Kaya kahit namimiss ka nila, hindi sila makamove kasi hindi nila alam paano simulan kung wala na yung laging nagbibigay. Dito pumapasok yung tinatawag na avoidance. Madalas ayaw nilang mag-text kasi ibig sabihin, kailangan nilang harapin yung awkward na katotohanan. Baka kailangan nilang aminin na may mali sila. Baka kailangan nilang sagutin yung mga tanong na matagal na nilang iniiwasan. Baka kailangan nilang marinig mula sa iyo yung mga bagay na pinipilit nilang isuppress sa isip nila. Kaya para mas madali, pinipili nilang manahimik. Pero ikaw, huwag kang malinlang. Yung katahimikan nila, hindi ibig sabihin na wala kang halaga. Ang ibig sabihin, hindi nila kayang i-handle yung bigat ng responsibilidad na dala ng pag-message sa'yo. Namimiss ka nila, oo. Pero hindi sapat yung miss para buuin ulit yung nawasak. At kung tutuusin, hindi mo trabaho na maging tagapuno ulit ng puwang na iniwan nila. Isipin mo na lang na parang utang yan. Alam nilang may utang sila sa'yo. Hindi pera, kundi emosyon, effort, respeto. Pero imbes na bayaran, mas pinipili nilang umiwas sa naniningil. Kasi kapag nagbayad sila, kailangan nilang aminin na may utang nga sila. Kaya kahit miss ka nila, hindi nila maaatim na kumilos. Hindi dahil hindi nila nararamdaman, kundi dahil hindi nila kayang panindigan. At ito pa, may iba namang tao na kahit miss ka nila, hindi talaga magte-text kasi gusto nilang malaman kung kaya mong bumigay. Gusto nilang subukan kung hanggang saan ka tatagal sa katahimikan. Para bang game show na ang prize ay validation nila at ikaw yung contestant. Tingnan natin kung kaya niyang hindi ako pansinin. Tingnan natin kung siya ang unang bibigay. Ang tawag dyan, emotional manipulation. Hindi pagmamahal, hindi respeto, laro ng ego. Nakaka-relate ka siguro. Lalo na kung dumating ka na sa point na halos gusto mo na silang i-message kahit wala silang sinasabi. Kasi tao lang tayo, di ba? Gusto nating matapos yung uncertainty, gusto natin ng closure. Pero isipin mo rin, worth it ba na ako ang bumigay kung alam ko naman na game lang ang tingin nila dito? Kung ako ang unang gagawa ng move, sila ba ay magbabago o babalik lang ulit sa dati? Minsan, kapag nakita nilang kaya mong tumayo kahit wala sila, dun sila lalong hindi makakilos. Kasi ang akala nila, dependent ka pa rin. Pero nung pinili mong manahimik, nung pinili mong huwag maghabol, parang nahulog yung script na hawak nila. Hindi na nila alam anong susunod na eksena. Kaya kahit miss ka nila, hindi sila makapag-text. Hindi sila handa sa bagong ikaw. May isa pa akong gustong i-point out. Yung silence nila, minsan ginagamit nilang pang-control. Hindi sila nagpaparamdam directly, pero nandyan sila indirectly. Kasi kung ngayon lang sila namimiss, pero hindi nila kayang gawing action, para saan pa? Para silang taong gutom na gutom, pero tumatangging kumain kahit may pagkain sa harap nila. Ang tanong, worth it ba na hintayin silang kumilos
kung ikaw naman ang nauubos sa kakahintay? Maraming beses, ang katahimikan ay ginagamit para takasan ang accountability. Kasi isipin mo, kung magte-text sila sa'yo, ibig sabihin, kailangan nilang aminin yung mga bagay na tinakbuhan nila noon. Kailangan nilang harapin yung pain na naidulot nila, yung mga pangakong napako, yung mga moments na iniwan kanilang bitin. At karamihan, hindi nila kaya. Hindi dahil hindi nila nararamdaman, kundi dahil wala pa silang tapang para akuin. At ikaw? Hindi mo responsibilidad na hintayin silang magkaroon ng tapang. Kung iisipin mo, ang silence ay parang test. Hindi test para sa'yo, kundi test para sa kanila. Kapag hindi nila kayang lampasan ang sariling pride, kapag hindi nila kayang lagpasan ang takot, ibig sabihin, hindi sila handa. At kung hindi sila handa, bakit mo sila hahayaan na makialam ulit sa buhay mo na pinaghirapan mong buuin? Totoo, mahirap tanggapin yan. Lalo na kung invested ka na, kung ang dami mo nang binigay, kung matagal kayong magkasama. Parang unfair na sila pa yung may lakas ng loob na manahimik, samantalang ikaw ang iniwang may tanong. Pero tandaan mo rin, yung katahimikan nila, hindi rejection ng pagkatao mo. Hindi ito ibig sabihin na hindi ka lovable o hindi ka worthy. Ito ay refleksyon ng limitasyon nila, hindi ng value mo. Kasi kung ngayon lang sila namimiss, pero hindi nila kayang gawing action, para saan pa? Para silang taong gutom na gutom, pero tumatangging kumain kahit may pagkain sa harap nila. Ang tanong, worth it ba na hintayin silang kumilos kung ikaw naman ang nauubos sa kakahintay? Maraming beses, ang katahimikan ay ginagamit para takasan ang accountability. Kasi isipin mo, kung magte-text sila sa'yo, ibig sabihin, kailangan nilang aminin yung mga bagay na tinakbuhan nila noon. Kailangan nilang harapin yung pain na naidulot nila, yung mga pangakong napako, yung mga moments na iniwan kanilang bitin. At karamihan, hindi nila kaya. Hindi dahil hindi nila nararamdaman, kundi dahil wala pa silang tapang para akuin. At ikaw? Hindi mo responsibilidad na hintayin silang magkaroon ng tapang. Kung iisipin mo, ang silence ay parang test. Hindi test para sa'yo, kundi test para sa kanila. Kapag hindi nila kayang lampasan ang sariling pride, kapag hindi nila kayang lagpasan ang takot, ibig sabihin, hindi sila handa. At kung hindi sila handa, bakit mo sila hahayaan na makialam ulit sa buhay mo na pinaghirapan mong buuin? Totoo, mahirap tanggapin yan. Lalo na kung invested ka na, kung ang dami mo nang binigay, kung matagal kayong magkasama. Parang unfair na sila pa yung may lakas ng loob na manahimik, samantalang ikaw ang iniwang may tanong. Pero tandaan mo rin, yung katahimikan nila, hindi rejection ng pagkatao mo. Hindi ito ibig sabihin na hindi ka lovable o hindi ka worthy. Ito ay refleksyon ng limitasyon nila, hindi ng value mo. At dito papasok ang pinakaimportanteng aral. Huwag mong habulin ang katahimikan. Huwag mong piliting bigyan ng boses ang taong ayaw magsalita. Kasi minsan, ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagtanggap. Kapag tinanggap mong ang silence nila ay sagot na, hindi na tanong, mas gumagaan ang loob mo. Hindi mo na kailangang maghabol ng explanation. Hindi mo na kailangang mag-expect ng closure. Kasi ang closure, hindi lagi nanggagaling sa kanila. Pwede itong manggaling sa sarili mo, sa desisyon mong tapusin na. Kapag dumating ka sa point na kaya mong tanggapin na yung silence ay sapat na, doon ka mas nagiging malaya. Hindi na ikaw yung taong laging nakaabang, laging nag-aantay ng notification, laging umaasa na baka bukas mag-message na. Imbes, nagiging ikaw yung taong marunong mag-value ng peace. At tandaan mo, peace is more valuable than answers. Kasi minsan, kahit may sagot sila, hindi naman magbabago ang ending. Pero yung peace na meron ka, yun ang tunay na kayamanan. At gusto kong ipaalala sa'yo ito, hindi ka emotional backup. Hindi ka spare tire na kukunin lang kapag wala ng choice. Hindi ka plan B na babalikan lang kapag hindi nag-workout ang ibang option nila. Ikaw ay isang buong tao, may sariling halaga, may sariling mundo. At kung hindi nila kayang makita yon, hindi mo kailangan silang pilitin. Kung tutuusin, mas matapang pa yung nananahimik ka kaysa sa naghahabol ka. Kasi ang paghahabol, madaling gawin, isang text lang, isang call lang. Pero ang manatiling tahimik, ang panindigan na hindi ka na maghahabol, nangangailangan ng lakas at tapang. At yan ang meron ka. Kaya kapag dumating yung point na namimiss ka nila pero hindi sila nagte-text, hayaan mo silang manatili sa corner nila. Huwag mong baliin ang katahimikan para lang patunayan na may connection pa. Kasi kung totoo at mahalaga ka talaga sa kanila,
Sila mismo ang lalapit. At kung hindi nila kaya, ibig sabihin, hindi sila karapat-dapat sa energy mo. Sa huli, ang silence ay hindi kalaban, isa itong regalo. Regalo ng clarity, regalo ng pagkakataon na piliin ang sarili. Imbes na tingnan ito bilang kawalan, tingnan mo ito bilang space na binigay sa'yo para maghilom, para lumago, para magpatuloy. Kasi minsan, kung hindi sila marunong magparamdam, yun mismo ang paraan ng universe para sabihin, hindi sila para sa'yo, may mas nararapat, at gusto kong iwanan ka ng ganitong mensahe. Huwag mong hayaan na ang katahimikan ng iba ang magdikta ng boses ng puso mo. Huwag mong hayaan na yung hindi nila ginagawa ang maging sukatan ng halaga mo. Dahil ang totoo, ikaw mismo ang sagot sa sariling tanong. Hindi mo kailangan ng text nila para maging buo. Hindi mo kailangan ng mensahe nila para masabing mahalaga ka. Ikaw mismo ang ebidensya na kahit iniwan ka nila sa silence, kaya mong tumayo, kaya mong lumaban, at kaya mong magpatuloy.